Hi everyone! Welcome back again to my YouTube channel. This is Lovely from LoveNef Vlog. So for today's video nga pala guys is I wanna share something. If you have veneers, these are the do's and don'ts to taking care of your veneers. So if you're interested and you wanna know what to do, please stay tuned. So mayroon po ako mga listahan dito na nakalista at ano po ang ating mga gagawin kapag po tayo ay may veneers. Ang uunahin po natin sa listahan ang dapat or ano or pwede sa ating veneers. Yung unang-una is we have to brush and floss regularly. So meaning, kailangan po natin i-maintain ang ating pagbabrush at saka yung ating pagpo-floss. Alam nyo ba guys, kung sino man po dito mahilig magpa-hygiene ng kanilang ngipin, recommended po talaga yun ng mga doktor na kailangan mag-brush, kailangan mag-dental kasi nga it build bacteria kapag hindi po natin inalagaan ang ating veneers. So, yun po ang number 1. Ang pangalawa po sa ating listahan is use non-abrasive toothpaste and tools. So, meaning, kailangan po natin gumamit ng toothbrush na non-abrasive. Like, for example, yung talagang angkop sa paggamit or nababagay gamitin para sa mga veneers. So, pag pumunta po tayo ng mga department store, kailangan po tingnan po natin yung mga toothbrush or toothpaste, na gagamitin para po ma-maintain ang ating veneers. So, yun po ang pang number 2. Ang pangatlo po sa ating listahan is cut up hard foods before eating. So, meaning to say, kapag po tayo ay kakain ng malalaki or malalaking mga pagkain like katulad bayabas, apple, orange, mango, so kailangan po naka-dice up po yun. Kasi bawal na bawal po sa may mga veneers na kinakagat natin kasi very sensitive at saka baka po mabasag. So, yun po ang kinakatakutan pag mayroon po tayong mga veneers. Ang number 4 po sa ating listahan is wear a custom-made night guard if you grind or clench your teeth at night. So, ito po ang ating dapat tandaan. Yung may mga clench problem, yung mga nagtititing tayo paggabi, yung mga parang natutulog tayo tapos kinakagat natin tapos nagagrind tayo, bawal na bawal po yun. So, ina-advise po talaga nila na maggamit ng mouth guard kasi yun po ang protection ng ating veneers. So, alalahanin po ninyo yung veneers is manipis lang po siya. So, kailangan, kasi pagkatapos ng procedures, di ba binibigyan kayo ng mouth guard ng dentista. So, yung dentist will recommend a mouth guard to use that from eating or before eating, mga ganyan, just to prevent, at saka pag matulog tayo, so kailangan po talaga mayroong mouth guard. At ang panglima po sa ating listahan is, we recommend attend regular dental checkups. So meaning to say din, kailangan po natin pumunta ng mga dentist. Kailangan po natin alagaan by doing hygiene. So, pag pumunta po tayo ng dentist, so kailangan po talaga pinalilinisan yan, nilalagyan ng mga fluoride, tapos pinapakintab siya ng brush. Kasi meron silang mga tools na gamit talaga sa mga veneers. So, kailangan natin pong mayroon po tayong regular dental checkups. So, ayun po yung mga dose sa ating veneers. Kung kayo po ay may veneers, so kailangan po natin i-follow po ang ating mga procedures para po mapangalagaan po ang ating veneers. So, pagkatapos po ng mga dapat nating gawin para po ma-maintain natin ang ating mga veneers or ating mga kalusugan sa ating ngipin kapag tayo po ay may veneers, so punta naman po tayo doon sa mga hindi dapat gawin. So, kung ano po ang dapat i-prevent kapag tayo po ay nagpapa-veneers. So, let's do it. The number 1 list po para sa ating don'ts na dapat nating iwasan kapag po tayo ay may veneers. Ito po ang ating dapat gawin. Ang unang-una po sa ating listahan para po sa ating don'ts, at ito po ay don't use your teeth as tools to open bottles or tear packages. So, ang sinasabi po dito, bawal po talaga natin gamitin ang ating ngipin kapag po tayo ay may veneers. For example, pag ino-open natin yung isang bagay, gamit po ang ating ngipin. Bawal na bawal po yun, mga my loves. Kasi po, mababasag po ang ating veneers. So, wag po nating gamitin ang ating ngipin para pong open ng ating mga pagkain. So, ayun po ang una.
Ang pangalawa po sa ating listahan is don't chew on hard objects like pencils or ice. So, ito po ang pangalawa na dapat po nating ingatan ang ating veneers. Bawal na bawal po tayong lalong-lalo na po doon sa mga mahilig kumain ng ice or yellow. Yung kinakain natin kasi, di ba, minsan gusto nating mag-grind sa ngipin. Ako kasi dati, mahilig po ako kumain ng ice. So, bawal na bawal po sa akin ang ice ngayon kasi naka-veneers ako. At saka po yung mga taong mahilig din mag-bite ng pencils, yung mga ballpen, mga ganun. Kasi that's a hard object. So, bawal na bawal po talaga yun mga my loves. Ingatan po natin ang ating veneers. Ang pangatlo po sa ating listahan upang maiwasan ang ating veneers na mabasag is don't bite your nails. Okay, that's a no-no po sa mga mahilig mag-bite ng kanilang mga kuko. Alam nyo guys, marami akong kakilala na mahilig mag-bite ng mga kuko. So, bawal na bawal po yun. Kasi alam nyo guys, kahit pa pag-bite mo, kasi ang tendency no, naranasan ko kasi minsan na kapag nagbabite ako, may binabite lang ako na maliit. Tapos pag yung ngipin natin dito at saka dito, pag nagganyan siya, nag-lock, automatic kasi, pwede siyang mabasag kasi ang nipis lang talaga niya. Ayan po siya. Super nipis po talaga ang ating veneers. So, kailangan po, wag na wag po tayong magbabite ng ating mga nails. Iwasan po natin. So, ang pang-apat po sa ating listahan is, don't consume excessive amounts of staining substances like coffee, tea, red wine, or tobacco products. So, ito po ang pang-apat na inaayaw po kung kayo ay mayroong veneers. So, ang consuming ng red wine, tobacco, or coffee and tea, kasi nga, nag-sustain po ang ating ngipin. Tingnan yung ngipin ko dito, di ba? Kapag hindi po ninyo inalagaan by eating, like for example, kapag kayo ay mahilig sa kape, minimize po ninyo yan. Mahilig mag-red wine, minimize po rin yan. Kung kayo ay mahilig sa green tea, minimize din po yan kasi nag-sustain siya. The way how to handle it is keep brushing or brush regularly. I recommend twice a day po ang pagbabrush natin, okay? Para po ma-maintain po ang ating hindi siya nag-stain, okay? So, yun po ang ating dapat pangalagaan. At ang panglima po sa ating listahan is don't eat acidic foods like citrus, fruits, tomatoes, and wine in excess. So, yun po ang inaayawan ng ating veneers para po mapangalagaan siya at hindi po mag-turn out darker po ang ating veneers. So, pag nakikita nyo po yung veneers natin is parang dark na siya, meaning nagsustain na. So, kailangan po, wag po nating i-excess ang ating pagkonsum ng mga acidic or citrus foods. So, ayun po ang panglima. Ang pang-anim po sa ating listahan is don't eat sticky candies like gummy bears and toffee. Alam niyo po guys, yung mga toffee at saka yung mga gummy bears kasi sticky siya. As in talaga, pag kumakain tayo nung, kasi nga ichuchu natin yun ng regular. Kasi mahirap kasi pag mga sticky foods, usually yung ngipin natin is para din siyang nag-grind doon. So, binabawal talaga siya para po avoid na babasag ang ating veneers. So, ayun po ang pang-anim sa ating listahan. So, sana po may natutunan po kayo sa aking mga tutorial about how to taking care of our veneers, sa mga do's and don'ts. So, sana po alam nyo po ang ating gagawin kapag po tayo ay nagpa-veneers. So, kailangan po expect na po ninyo ang mga effects at saka mga side effects kapag po mayroon tayong veneers. So, you have to do your own research kung paano po siya alagaan. So, ito pong video na to is just to let you know na ganito po ang ginagawa ko, how to prevent and how to maintain the whitening of my composite porcelain veneers. We keep on doing the right thing to do, how to prevent and to maintain the good looking on our teeth. So until then, please like, subscribe on my YouTube channel, and please follow me on my Facebook page, Love Nef Vlogs, and on my TikTok account is Love Nef Vlogs. And also please don't forget to share and always do the notification bell so you are updated on my next video. Bye!